naman tayo ng pickled na luya. Kita nyo ba to mga kaibigan? Ito yung yang pa siya o mura pa lang na luya. Ito nakuskus ko na ng konti yung balat nito. Kasi naman yung balat nito hindi mo na kailangan tanggalin kasi mura pa lang siya mga kaibigan. Kita nyo ba yan? Ito kanina mahaba pa to kasi yung dito na yung dahon niya, pink-pink na siya. Ayan. Hiwain natin to at gagawin natin pickle din. Para nung sa radish ang paggagawa lang natin dito, madali lang. Pero mas maraming asin, mas maraming ano to, mas maraming pangalan nito. Suka ang ilalagay natin. Okay, kaya gawin natin to. Pakita ko sa inyo paano natin gawin. Gawa ng pickled na luya. Alam niyo ba ang luya na to? Napakamahal ng luya dito. Ito ay nasa $30 na to. Guys, ito. O konti lang siya, no? Pero $30 na to. Pero masarap to talaga pag nagawa na nating pickled itong ating radish. Kaya tingnan nyo paano natin gawin, okay? Ganito lang ang paggagawa natin ng pickle, guys. Kung gusto nyo manipis na manipis, gumamit kayo ng peeler ninyo. Kung wala kayo ng peeler, pwede nyo rin naman hiwa-hiwain. Kita nyo ba? Gumamit tayo ng peeler. Medyo mahirap lang konti, guys. Pero pagtsakain nyo na lang kung gusto nyo talaga ng maninipis ang pagkakahiwa ng ating pickled na pangalan nito na luya. Medyo mahirap lang siya kasi lalo na kung hindi maganda yung natin. Tignan natin to. Mas madali natin to. Dumudulas kasi siya mga kaibigan, pero isin na lang natin. Yan, pag ganun na lang para madali siya makuha. Yan, pabilog-bilog na lang siya. Kasi guys, kung hiwain nyo to ng kutsilyo, pwede rin naman, subukan natin hiwain ng kutsilyo ito kung kaya ba natin mahiwa ng kutsilyo ng maayos. Nung mas manipis siya konti. Ang dami kasi neto mga kaibigan kung hiwag natin ng manipis na manipis. Pwede naman siguro. Kasi pag napikal naman siya, ayan. Mas maganda pala siya guys pag hiniwa natin ng ganito. Hiwain na lang natin to. Ang ganito para maganda siya tignan. Kailangan guys, ganito ang hiwa nyo ha, para yung ugat-ugat niya, maninipis siya, tignan nyo. Kasi pag pahaba siya, medyo yung pag ganun mahaba-haba yung hiwa ninyo, yung ugat-ugat niya medyo matigas siya. Eto mga kaibigan, nagtatagal to ng ilang buwan. Yung luya natin. Pag napikal nyo na to, pwede nyo rin naman gawing salabat kahit mura pa lang yung luya natin. Ayan. Kita nyo ba? Usap natin dyan para makita ninyo. Wala nang iuusok. Ito na lang ilayo ko para makita ninyo. Ayan. Diba? Madali lang siya hiwain pag kutsilyo. Kasi nga mura pa lang to. Pero medyo may katigasan na siya mga kaibigan. Pero siyagain na lang natin ako ninipis. Diba? Lalambutin niya mga kaibigan mamaya pa na-pickled na siya. Sa ngayon kasi medyo matigas pa dahil nga syempre pa naman siya na-pickled. Ang panlagay lang natin dito ay asukal. Ang pickle dito guys hindi nilalagyan ng paminta. Hindi kagaya sa atin na di ba naglalagay tayo ng paminta pag gumagawa tayo ng atsara. Ito hindi na kailangan ng paminta. Ganito lang, asukal lang, asin, suka. Gusto ko rin to kasi mga kaibigan, lalo na kung natin yung ulam natin ng isda. Diba? Ito, maninipis to. Ito pwedeng hiwain ng pahabang konti. Kasi maliliit. Sobrang liliit na to guys. Kapag meron yung parte ng yung parte niya na hindi maganda, tagalin natin. Ayan. Mayroon kasi mga pa. Hindi maganda. Tama siya na. Tsagayin nyo lang guys sa paghihiwa. Siyempre, ingat kayo para hindi masugatan inyong mga kamay. Concentrate kayo lang sa hinihiwa ninyo.
para hindi kayo masukatan. Kasi kung hindi kayo concentrate, hindi nyo tinitingnan yung hinihiwa nyo, hindi naman tayo, mga kaibigan, hindi naman tayo expert sa paghihiwa. Kailangan tingnan pa rin natin yung hinihiwa natin para hindi naman tayo masukatan. Kasi pag nasugatan tayo, mahirap kasi araw-araw yung kamay natin ang ginagamit natin sa trabaho. O, diba? Lalo na sa paghuhugas, pagluluto. Alam nyo ba guys, sa Yoshinoya, sa mga restaurant, ewan ko anong nilalagay nila dito guys, para maging pink yung etong luya. Parang yung dahon niya tayo na nilalagay dito. Hindi ko alam kung ano nilalagay, para maging pink yung luya. Kasi pa nakakita kayo ng kulay pink, ganda niya tingnan, di ba? May kulay lang po yun. Kasi wala namang pink na luya. Pink lang yung dulo ng luya, pero inside ng luya, yellow. Di ba? Lapit na tayo matapos dito. At ang ating yung pickled natin na radish, malapit na rin. Madami to guys, kita nyo. Para mas marami pa to kaysa yung pickled radish natin. Ako, natatakam na ako dito. Pero guys, hindi lahat ng tao pwede kumain ng luya ha. Lang, tingnan nyo guys. Kasi ang luya ay mainit. Pag meron kayong mataas na blood pressure, hindi yata suitable na kumain kayo ng luya. Ko lang sure ha. Kasi may mga tao talaga hindi pwedeng kumain na, pwede naman kumain, pero yung katamtaman lang. Kasi ito ay nakakapag-circulate talaga ng dugo ito. Parang kung yung diba guys, ang dami. Anipis. Ganito lang ang paggagawa ng pickled na luya. Tapusin lang natin to mga kaibigan. Tapos, lagyan na rin natin siya ng pampalasa. Ang dami na ito. Hindi ko alam kung kakasya ba sa ating garapon. Sana kasya sa ating lalagyanan. Dami. Ito hindi na natin kailangan hugasan. Kasi pag hinugasan natin, ito mawawala yung, dahil na nahiwa-hiwa na natin, di ba? Ito kasi luya na to. Mawawala yung lasa niya. Ay, yung kanina, labanus, pwede yung hugasan. Ito hindi na kailangan hugasan. Kasi nahugasan ko na to kanina. Once sa tinubigan mo to, mawawala ni lasa. Mapupunta na to sa tubig na pinaghugasan mo. Kung hindi mo ganda yan. Mali natin hindi mo ganda. So, last na ito mga habigan. Di ba dami? Last na to. Yan. Okay naman guys, isunod natin itong ating luya. Ayan, lagyan lang natin to ng asin. Ganito lang na asin. Ayan, tapos halu-haluin lang natin. Ganun lang. Tapos, lagyan natin ng brine niya. Okay, of course. Titikman natin kung tama ba yung alat. Siyempre, dadagdagan din natin ng asin. Tsaka kung kulang. Tsaka yung asukal, lalagyan natin ng asukal. Tikman natin kung tama ba lasa. Nice. Ngayon naman, lagyan na natin siya ng, dahil okay na yung asin niya mga kaibigan, dagdagan ko pa ng konting asin. Konti lang. At naman nilalagyan to guys ng pangalan na ito. Nilalagyan na to ng, siyempre lalagyan natin ng asukal. Kita nyo ba? Ang asukal natin. Lalagyan natin ng asukal yan para magbalas naman yung anghang niya, alat, at ang asin. Hindi ba? Ayan. Nagugas po ako ng kamay dyan. Huwag kayong mag-alala. Kataas natin dito. Ilalagay na rin natin sa garapon. Of course. Ang problema, kakasya ba sa garapon ko ito?
Kasi malit lang din yung garapon. Tignan niya yung garapon natin. Pero kung kulang siyang space niya, syempre, kukuha tayo ng mas malaki. Ayan guys, total naman, hawakan ko na to. Kamayin ko na sa paglalagay. Alam ko, hindi kasya dito sa lalagyanan natin. Pero subukan natin pagkasyain. Siksik natin. Ay, kasya. Wala ko nilagay dyan na iba mga kaibigan. Luya lang talaga yan. As in, walang carrot, wala ring lagyan na natin yung tubig niya kasi tubig yan ng suka. Ayan. Siyempre, lalagyan natin yung brine na niluto natin kanina. Ito yung asukal. May suka yan. Naluto ko na yun guys ha. Yung brine niya kanina. Ito din yung ginawa ko kanina. Inilagay ko din sa sa pickled radish. Kailangan guys na umaapaw dito sa may luya natin ang tubig niya guys. Para talagang talaga siya. Ma-brine talaga siya. Ayan, kita nyo naman ang ating luya. Hindi siya magpipinto guys ha. Huwag kayong umasa na magpipinto kasi wala tayong nilagay na pangkulay. Kung sana merong bumili ako nung pangkulay dyan na na dahon. Hindi ako bumili. Okay na to. Tiyang! Lagyan na rin natin sa ref natin para meron tayo gagamitin next time. Diba guys? Ang dali lang gumawa na ito guys. Pwede nyong i-repack-repack to tapos pwede nyong ibenta. Ayan, ito yung kung nakalagay naman sa ref to mga kaibigan, magtatagal to ng ilang buwan. Hindi siya masisira, huwag kayo mag-alala, hindi ito masisira. At saka kung kinamay ko naman yung ating pagkain, ay malinis po yung aking kamay. Akala nyo po sa restaurant, hindi kinakamay. Kinakamay din po sa restaurant ng mga pagkain doon. Ayan. Dahil tapos na natin ito mga kaibigan, ilalagay natin sa ref. Chan! No, diba? Hello! Charan, 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 dan, dan. Ang bigat. Ayan. Lagyan na natin sa ref. Hanggang 3 days pwede natin kainin. Okay, bye-bye guys! See you next time! Salamat sa iyong panonood!